nagkukuha. August 16, 2012, nandito po tayo sa area ng Riverside Bangkal Extension sa bayan po ng Maykawayan. Kung nakakabasa kayo ng mga broadsheet, nabasa niyo po doon na mayroon pong isang column kung saan ay inuutusan daw di umano ng ating butihing Pangulo na si Pinoy ang ating secretary ng DPWH na si Secretary Singson na pag-aralan or i-implement na ang pagpapaalis sa mga kabahayan na malapit sa ilog or nasa gilid ng ilog. Kung mapapansin niyo po, nandito po tayo sa gilid ng isang creekside kung saan ay karugtong po ito ng ilog ng Maykawayan, Bulacan. At ito po ay sinundan ang usaping ito sa isang programa ng Channel 23 sa pangunguna po ng ating magaling na host na si Anthony Taberna, kung saan ay pinag-usapan po ang pagpapaalis sa mga kabahayan sa gilid po ng ilog sa buong Metro Manila at kalapit na mga probinsya. Kung susundan niyo po ang Twitter account ng Umagang Kay Ganda, 98% po ay pumapayag na paalisin ang mga naninirahan sa tabi ng ilog dahil nagiging problema daw po sila sa tuwing umaapaw ang ilog. And at the same time, I'm sorry to tell this, pinagbibintangan po sila na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit po dumarami ang basura sa ating kailugan. Kami po ay hindi pumapanig kung kanino. Nagtatanong lang po kami. Sa 98% ba na nagkomento na paalisin ang mga tao sa gilid ng ilog, naranasan niyo po ba na tumira dito? O habang nagkukomento po ba kayo dyan, ay nakatira kayo dito sa gilid ng ilog? O baka naman habang nagkukomento kayo, ay nandiyan kayo sa inyong magagandang bahay na hindi po inaabot ng tubig? Ang sa akin lang, konting pangunawa po, dahil sila po ay mga kapatid natin at sila po ay may karapatan. Kamukha nyo, tao rin po sila. Sa mga susunod na pagkakataon, ay susubukan po natin na hingan ng suhestyon ang ating asosasyon at kung sakasakali man na talagang paaalisin ang mga tao sa gilid ng ilog sa buong Metro Manila, mas maganda po siguro kung ito ay pag-usapan muna. At ipinapaalala ko po sa inyo ang batas na maliwanag at epektibo pa hanggang ngayon, no relocation, no demolition. Na yan po ay naranasan ko at mahigpit na hindi ipinatutupad ng ilang mayor nung kapanahonan na pinapaalis ang mga tao sa riles. At the same time, nagkaroon pa nga po ito ng source of corruption na hanggang ngayon ay sinama pa ni Pinoy sa SONA, ang North Trail Project. Ngayon, ang mga tao po dito, sa amin pong panayam sa iilan, gusto naman po nilang ma-relocate. Kaya lang, kung ano po ang nasa batas, yun din po ang sundin natin. Huwag po nating husgahan ng mga tao rito dahil dito lang sa Maykawayan River alone, almost 300 different kind of establishment ang nagtatapon ng sari-saring dumi at kemikal sa kailugan natin. Napakaliit lang po ng porsyento ng kabahayan natin kung tutusin. Kami po ay sasamantalahin namin ang pagkakataon na to para po manawagan sa ating butihing Mayor Alarilla, si Joan Alarilla. Kailangan po ng political will para maiayos po ang sistema at ang kalagayan ng mga tao rito sa Riverside, Bangkal Extension, Maykawayan. Bigyan niyo po sila ng pansin, pagtuunan niyo po sila ng pansin. Humihiling po kami ng isang relokasyon kung saan ay paiirali ng batas
no demolition, no relocation, at ang relokasyon po kung po pwede po ay in-house, kamukha po ng nangyari nung pinapaalis po ang mga tao sa ating mga release. Maraming salamat po sa inyo. Alex Dante Reyes, Guardian Staff Global Warming Foundation Executive Secretary. Magandang araw po.